Sa bansang Pakistan taong 1999, pinasok ng mga pulis ang isang bahay. Doon ay natagpuan nila ang 2 drum ng asido. Nang siyasatin ay tumambad sa kanila ang 3 tao na unti-unting natutunaw. Sino ang salarin at bakit niya ito nagawa? Ang true story natin ngayon ay nangyari noong December taong 1999 sa siyudad ng Lahore. Ito ang pangalawa sa pinakamalaking siyudad ng bansang Pakistan. Sa araw na yon, ang isang local newspaper at ang mga pulis ay nakatanggap ng isang sulat na naglalaman ng mga nakakakilabot na detalye. Ang sulat ay nagmula sa isang tao na umaamin na siya ay isang killer na may 100 biktima na ang edad ay mula 6 hanggang 16 na taon. Ang mga biktima ay puro lalaki na mga ulilang lubos o kaya naman ay naglayas sa kanilang bahay. Sinasabi rin sa sulat na pinapapunta niya ang mga biktima sa kanyang property at doon ay pinagsasamantalahan at tinatapos niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagsakal. Tapos ay dinidispatcha niya ang mga ebidensya sa kakilakilabot na paraan. China-chop-chop niya ang mga ito at inilalagay sa isang tangke na naglalaman ng hydrochloric at sulfuric acid para matunaw. Ang mga parte na hindi natunaw ay itinatapon niya sa malapit na ilog. Sa sulat ay nakalagay ang direksyon kung paano matutunto ng bahay ng killer. Doon ay matatagpuan ng mga pulis ang mga ebidensya. Sa bandang dulo ng sulat ay sinabi ng killer na tatapusin na niya ang sarili sa pamamagitan ng pagtalon at pagpapalunod sa ilog ng Ravi. Pinuntahan ng mga otoridad ang bahay na tinutukoy sa sulat. Ito ay nasa mahirap na lugar malapit sa ilog ng Ravi na nabanggit ng killer. Pagpasok nila sa bahay, tumambad sa kanila ang mga sahig at pader na nababalot ng dugo. Maraming larawan ng mga kabataang lalaki ang natagpuan nila doon. Nakadetalye ang kanilang mga impormasyon tulad ng pangalan, edad, physical description at petsa ng kamatayan. Natagpuan din nila ang kadenang ginamit sa pagsakal sa mga biktima. Naroon din ang 2 drum ng asido kung saan nakababad ang mga labi ng 3 tao. Ilang bahagi pa lamang nila ang natutunaw. Tila sinadya ng salarin na iwan sa drum ang mga labi para makita ito ng mga pulis. Kasama sa mga ebidensyang na-retrieve ng mga pulis ang kasuotan at sapatos ng mga biktima. Sa bahay ay nahuli at inaresto ng mga pulis ang 4 na lalaking kasabwat ng salarin. Ang mga kasabwat ay pawang mga teenagers lamang. Subalit ilang araw lang ay pumanaw na agad ang isa sa kanila. Sa resulta ng autopsy, lumalabas na ang kasabwat ay sadyang pinatay habang nasa kustodiya ng mga otoridad. Pinabulaanan naman ito ng mga pulis at sinabing kusang tumalon sa bintana ang binatilyo. Sa kasamaang palad ay di na nila natunton ang mastermind na nagpadala ng sulat. Hinanap nila ito sa ilog ng Ravi, ang lugar kung saan sinabi niyang tatapusin ang sarili, subalit di nila ito natagpuan. Nagsagawa ng malaking manhunt operation ng mga otoridad bago pa ito muling makapangbiktima. Hindi naging matagumpay ang kanilang paghahanap. Noong December 30, 1999, isang buwan matapos mahuli ang mga kasabwat, lumitaw at sumuko na ang mastermind. Pero hindi siya dumiretso sa mga pulis. Bagkus, pumunta siya sa Daily Jang na isang local newspaper. Doon ay dala-dala niya ang isang journal na may 32 na pahina. Ang journal ay naglalaman ng mga detalye at larawan ng kanyang pagpatay sa mga biktima. Nang tanungin kung bakit hindi siya mismo sumuko sa mga pulis, nangangamba daw siya para sa kanyang buhay. Pinuntahan at inaresto siya ng mga otoridad. Ayon sa kanila, ang salarin ay nagpakilala sa pangalang Javed Iqbal. Sinabi niyang isa siyang killer ng 100 tao at hindi niya ito pinagsisisihan. Sinabi rin niya na galit siya sa mundo at hindi niya ikinahihiya ang kanyang mga nagawa. Handa raw siyang mamatay. Sino nga ba si Javed Iqbal at bakit niya ginawa ang mga nakapangingilabot na krimen?
Si Javed ay ipinanganak noong 1956 sa Lahore. Pang-anim siya sa 8 magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay mga negosyante. May kaya ang kanilang pamilya. Ayon sa kanyang kapatid na lalaki, si Javed ay isang spoiled na bata at napakahirap pakisamahan at i-handle. Agresibo siyang tao at hilig niyang manakit at pumatay ng mga hayop nang walang dahilan. Sa kabila ng di pangkaraniwang pag-uugali, isa siyang mahusay na mag-aaral at lagi siyang top student sa kanilang klase. Noong 1978, nag-aral siya sa Government Islamia College sa Lahore at tumira siya sa isang villa na binili ng kanyang ama para sa kanya. Matapos mag-aral, tinulungan siya ng ama na magtayo ng isang factory. Karamihan sa mga empleyadong tinanggap niya ay mga lalaking nasa murang edad pa lamang. Ang child labor ay talamak at di katakataka sa Pakistan. Nang panahong yon ay nagsimula ng maghinala ang kapatid na lalaki ni Javed sa kanyang katauhan dahil pansin nito na naaakit siya sa mga lalaking wala pa sa tamang edad. Ang kanyang mga magulang naman ay tila matagal na itong napansin sa kanilang anak. Gayunpaman ay umaasa pa rin sila na sa huli ay pipiliin ni Javed na magkaroon ng normal na buhay. Inudyukan nila ang anak na magpakasal sa babaeng inirereto nila bilang parte ng tradisyon, subalit hindi siya sumang-ayon dito. Sa huli ay pumayag din siya sa kondisyong siya ang mamimili ng babaeng pakakasalan niya. Pinili ni Javed pakasalan ang nakatatandang kapatid na babae ng isa sa kanyang mga biktima. Sa paglipas ng panahon ay palala ng palala ang interes ni Javed sa mga lalaking wala pa sa hustong gulang. Marami na ang nag-report ng pang-aabuso kabilang ang pangahalay laban kay Javed. Ang kanyang ama ay isang respetado at maimpluwensyang negosyante sa syudad, kaya hinala ng marami ay ginagamit niya ang impluwensya para makalusot ang anak sa mga paglabag nito sa batas. Pero noong 1991, inaresto si Javed dahil sa pananamantala ng 2 kabataang lalaki. Sa puntong ito lamang napagtanto ng kanyang pamilya ang tunay niyang pagkatao at kapasidad na gumawa ng kasamaan. Dahil sa kahihiyang dulot ng pag-aresto sa kanya, ay itinakwil na siya ng kanyang sariling pamilya. Noong panahong yon ay 1 dekada na siyang kasal at may anak na babae. Dahil sa nangyari ay hiniwalayan na siya ng kanyang asawa. Nakalaya rin kalaunan si Javed. Namayapa na ang kanyang ama noong 1993. Si Javed na ang edad ay nasa late 30s ay nagmana ng mahigit 3 milyong rupi. Ang salaping minana ay ginamit niya pambili ng mansyon at mga sasakyan. Ang mansyon ay may swimming pool. Nagdarao siya ng mga party kung saan nag-iimbita siya ng mga kabataang lalaki. Doon ay binibidyohan niya ang mga ito habang nagsiswimming. Karamihan sa mga imbitado ay mahihirap kaya nasisilaw niya ang mga ito sa pamamagitan ng mga pagkain at maayos na masisilungan. Nagtayo rin siya ng mga negosyong mabenta sa mga binatilyo tulad ng video game arcade. Ito ang isa sa mga unang arcade sa syudad kaya naman naging popular ito sa mga lalaki lalo na sa mga kabataan. Nagbibigay si Javed ng mga libreng token at discount sa kanila. Minsan ay sinasadya niyang maglaglag ng mga pera at kung sino ang makapulot ay pinagbibintangan niyang magnanakaw. Dinadala niya ito sa backroom at doon ay pinagsasamantalahan niya bilang parusa. Maswerte na sila kung pakakawalan sila ni Javed kasama ang perang napulot nila. Subalit may mga pagkakataong dinadala niya ang biktima sa kanyang mansyon. Kapag nangyari yon ay di na sila makakauwi at di na sila makikita pang muli. Karamihan sa mga magulang ay pinagbawal ng pumunta ang mga anak sa arcade. Kalaunan ay nagsara na ito. Nagtayo ng iba pang negosyo si Javed para sa kanyang masamang intensyon. Nagtayo siya ng aquarium, tindahan, gym at maging paaralan. Pero kapag nalalaman ng mga magulang na si Javed ang may-ari ng negosyo ay agad nilang pinagbabawalan ng anak na pumunta sa establishment. Ngunit hindi sumuko si Javed. Marami siyang paraan para masunod ang kanyang pagnanasa. Nakikipag-penpal siya sa iba't ibang mga binatilyo.
Sa pamamagitan nito ay nakukumbinsi niya ang mga teenagers na padalan siya ng mga larawan. Ang mga natitipuhan niya ay pinapadala niya ng mga regalo bilang patibong para mapapayag niya itong makipagkita sa kanya. Kapag pumayag ay dadagdag ito sa kanyang mga biktima. Noong September 1998, ninakawan at binugbog si Javed. Matindi ang kanyang natamo na nagresulta sa malalang head injury. Nawalan siya ng malay sa loob ng 22 days. Sa mga araw na yon ay nasa ospital lamang siya. Nang makarecover ay inaresto siya ng mga pulis. Isa sa mga empleyado niya ay nagsampa ng kaso laban sa kanya dahil sa pananamantala. Nakapagpiyansa si Javed pero pag uwi niya sa mansyon, nalaman niyang naibenta na ito kasama ang mga sasakyan para ipambayad sa ospital at mga medical expenses. Dahil wala na siyang property at mga ari-arian, biglang naghirap si Javed. Nagrenta siya ng bahay sa mahirap na lugar ng Lahore. Subalit hindi ito naging hadlang sa kanyang mga pagnanasa. Muli siyang nanamantala ng mga binatilyo pero sa pagkakataong ito ay tinatapos na niya ang mga biktima. Nagpagala-gala siya sa iba't ibang sulok ng syudad para makahanap ng mabibiktima. Ang mga target niya ay mga binatilyong naglayas at mga wala ng magulang. Karamihan sa kanila ay mga nanggaling sa mahirap na pamilya at naghahanap ng mapapasukang trabaho o kaya naman ay namamalimos. Sa kasamaang palad, kapag nawala o may nangyari sa mga taong ito ay wala nang nag-aabalang maghanap o mag-alala sa kanila. Ang iba namang nawawala ay ang pamilya na mismo ang nag-e-effort na maghanap dahil wala silang tiwala sa mga otoridad. Sa maraming pagkakataon ay hindi sila pinapansin ng mga ito. Minsan ay silang mga nagrereklamo pa mismo ang nakakatikim ng pananakit mula sa mga pulis, lalo na pag nalaman nilang mahirap lamang ang nagrereklamo. Ang ganitong sitwasyon ay sinasamantala ni Javed. Sa kanyang pagsuko, buong pagmamalaki niyang sinabi na madali lang para sa kanya ang pagpatay at marami pa siyang kayang mabiktima. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang napapapayag niyang sumama sa kanya ang mga binatilyo sa pamamagitan ng pag-aalok ng makakain, trabaho at matutuluyan sa mga ito. Sa oras na mahulog sila sa patibong, doon na isinasagawa ni Javed ang pang-aabuso, pagpapahirap at sa huli ay pagpatay. Halos gabi-gabing ganito ang kanyang gawain. Mas lalo pa raw lumakas ang kanyang loob nang madiskubre niyang madali lang palang i-dispose ang mga labi sa pamamagitan ng pagtunaw sa mga ito gamit ang asido. Isang buong gabi lang daw ang proseso ng pagtunaw sa mga ito. Kapag natunaw na ay idinidispose niya ang laman ng drum sa mga imburnal o kaya naman ay sa ilog. Ayon kay Javed, bata pa lamang siya ay pinapantasya na niya ang pagpatay. Nagsimulang mabuo ang planong isagawa ito noong siya ay nakulong. Nang panahong yon ay matindi ang kanyang galit dahil sa pagkaubos ng kanyang yaman at pagkamatay ng kanyang ina habang siya ay nasa kulungan. Nais daw niyang paiyakin ang iba pang mga ina tulad ng pag-iyak ng sariling ina para sa kanya bago ito namayapa. Isang paraan din daw ito bilang ganti sa masamang pagtrato sa kanya ng mga otoridad habang nakakulong. Sa paglilitis ng kaso, ang pag-amin ni Javed noong una ay binawi rin niya at sinabi sa korte na siya ay inosente. Napilitan lang daw siyang maggawa-gawa ng kwento para mapansin nang sa gayon ay mabigyan ng atensyon ang pagkawala at paglalayas ng mga batang galing sa mahihirap na pamilya. Ito daw ay isang problema sa bansa na hindi inaaksyonan ng mga kinauukulan. Subalit ang kanyang mga pinagsasasabi ay hindi tumutugma sa katotohanang marami siyang kaibigang mga pulis. Ito rin ang dahilan kung bakit agad siyang nakakalaya at nababasura lang ang mga sumbong ng biktima at ilang mga kapitbahay laban sa kanya. Muling nag-iba ang salaysay ni Javed. Sinabi niyang 20 sa kanyang mga kaibigan ang tunay na salarin sa pagpatay sa mga biktima na nangyari sa kanyang bahay.
Na-guilty daw siya dahil wala siyang nagawa para mailigtas ang mga biktima, kaya naman napilitan siyang akuin ng kasalanan sa paniniwalang ito lamang ang paraan para mapansin siya ng mga pulis. Noong March 9, 2000, sa huling pagkakataon ay muli niyang binago ang kanyang salaysay. Wala daw talagang biktima at walang kahit anong krimen ang naganap sa kanyang pamamahay. Subalit marami ng ebidensya ang nakalap ng mga otoridad laban kay Javed na tumutugma sa mga nakasaad sa journal. Napatunayan din na ang handwriting sa journal ay kaparehas ng kay Javed. Noong March 15, 2000, si Javed ay nahatulan ng guilty sa salang pagpatay. Sinintensyahan siya ng parusang kamatayan. Ang sintensya sa kanya ay hindi tulad ng tipikal na kamatayan. Si Javed ay makakaranas ng kaparehas na sinapit ng kanyang mga biktima. Makakaranas siya ng pagsakal gamit ang kadena na ginamit rin sa mga biktima habang nasa harap mismo ng mga magulang nila. Pipira-pirasuhin din siya sa 100 parte at tutunawin sa asido. Ipinag-utos ng judge na isagawa ang parusa sa isang public park sa harap ng National Monument. Ayon sa kanyang attorney ay magpa-file si Javed ng appeal. Ayon naman sa Interior Minister ng Pakistan, hindi magiging madaling isakatuparan ng parusang ipinag-uutos ng judge dahil labag ito sa karapatang pantao. Ang 3 mga teenagers na kasabwat ni Javed ay hinatulan ding guilty. Ang pangunahing kasabwat na si Sajid Ahmed ay 17 years old lamang. Kamatayan ang sintensya sa kanya. Ang 15-year-old na si Mamad Nadim ay nasintensyahan ng 182 years na pagkakabilanggo. 63 years na pagkakabilanggo naman ang sintensya sa 13-year-old na si Mamad Sabir. Kinaumagahan noong October 8, 2001, ang 45-year-old na si Javed at ang pangunahing kasabwat na si Sajid ay natagpuang wala ng buhay sa kanilang mga selda. Pareha silang nakasabit gamit ang mga kumot. Nakitaan ng mga bakas ng sakal ang kanilang mga leeg. May tulo rin ng dugo mula sa kanilang ilong at bibig. Ang leeg ni Sajid ay nakitaan ng injury. Sa iba't ibang bahagi naman ng katawan ni Javed ay nakitaan ng maraming sugat na gumaling na tila sinadya. Wala ni isa sa pamilya ni Javed ang nag-claim ng kanyang mga labi. Ayon sa kanila ay wala na silang pakialam sa kanya. Para sa kanila ay matagal na itong patay simula nang umamin ito sa kanyang mga ginawa.